Maayos na CR ang dinatnan ni Froilan sa NAIA pagbalik niya sa Pilipinas mula Canada noong Sabado. Bukod sa malinis, mabango at komportable din daw ang mga ito. Ang unang napansin ko yung CR nung umihi ako, ang bango niya, malinis siya. Although hindi naman siya yung ganung kabago, pero makwan siya. Malinis na, mabango pa. Halos pareho din ang obserbasyon ni Karen. Dumating siya mula sa Saudi noong Sabado at napansin niya agad ang mas maayos na pasilidad sa paliparan. Malinis, saka maayos. Tapos hindi naman siya crowded ngayon. Noong Sabado, ang opisyal na turnover ng pamamahala ng Ninoy Aquino International Airport mula sa gobyerno patungong private sector. Mula Manila International Airport Authority, ang new NAIA Infrastructure Corporation ng San Miguel na ang mamamahala sa Premier Gateway ng Pilipinas. Ang mga napansing pagbabago ni Froilan at Karen hindi pa naman daw bunsod ng nangyaring privatization. Pero si Lorraine umaasang magtutuloy-tuloy ang magandang serbisyo sa NAIA ngayong may bago ng management. If may mai-improve naman sana panglahatan. Sa isang pahayag, sinabi ng NNIC na makakaasa ang publiko ng maayos na transisyon ng pamamalakad sa airport. Nangako rin ito na sa unang 3 hanggang 6 na buwan, mapapagana na ng maayos ang mga escalator. Magiging stable na rin umano ang power at water supply. Magiging komportable rin ang mga pasahero dahil dadami ang mga upuan, gagana ng maayos ang mga aircon at mas lalakas ang wifi. Sa susunod na 3 taon, nangako ang NNIC na mag-i-improve ang mga runway, tataas ang kapasidad ng bawat terminal at mas magiging maayos ang daloy ng trapiko. Gagastos ng 170 billion pesos ang NNIC para sa lahat ng ito. Ang gobyerno naman kikita ng halos 1 trilyong piso sa loob ng 25 taong concession agreement sa NNIC. Sinabi ni NNIC President Ramon Ang na bagamat malaki ang hamon, kumpiyansa siyang matutupad nila ang kanilang mga pangako. Humihingi lang siya ng konting pasensya sa mga pasahero sakali man daw na magkaroon ng kaunting aberya. Para sa agenda, Sujin Kim, BNC.